Tumayo ako ng lumita, umuwi sa bahay. Tapos umuwi sa ng bahay. Hanggang ngayon, sa bahay siya. Meron po muli akong nakita, isang lingkod ni Lord na ginagamit niya dito sa Bagong Silang. Bagong Silang lang ba? Siya po ay isang mga awit sa katauhan ni Sister Beng Altobero. Beng Altobero. Sister Beng, pwede mo ba ibahagi sa amin? Madami kasing pagsubok nangyari sa buhay ko eh. Yung una kasi, siguro ako yung sinasabi na suwail na anak. Tapos dumating sa punto na parang sobrang hirap sa pagsubok. May isang taong nag-akay sa amin. Tsaka, ang purpose lang namin noon, pupunta kami sa ilog, kukuha ng kangkong. Tapos yung kukuha kami kangkong, narinig ko yung mga awit ng about sa ano ng El Shaddai. Tapos sabi ko, parang umano sa tainga ko eh. Sabi ko, parang ang ganda naman yun. Sabi ko, saan banda yun? May kasama ako noon yung kaibigan ko. Tapos yung habang naglalakad kami sa dulo ng ilog, nakita namin na ano ba tawag nun? Yung nagbabaybay, MPG ba tawag? Tapos nakita namin sila Brother Al, tapos sila Bemben. Nakita namin. Siyempre yung ano ka nga Brad, yung naka-short pa ako na yung may ganyan short, tapos naka-sombrero, parang Hawaiian. Parang boyes, yung style namin. Ay maulan, siyempre basa kami. Umakyat kami doon sa gawain, tapos Dito na yan sa Bagong Silang? doon sa Kawayanan. Okay. Umakyat kami sa gawain, tapos sabi ni Brother, hali kayo, sabi ni Brother Al. Naupo kami doon, tapos nakinig kami. Yung time na yun, naupo kami, nakinig kami, parang tinamaan ako agad doon. Tapos sabi ko, ito na yung hinahanap ko na paglilingkod. Kasi sinabi ko dati kay Lord na maglilingkod ako kahit sa anong paraan. Parang ito na yan. Tapos yung nag-atin ako, hindi pa rin ako focus eh. Parang atin ako, parang ganun-ganun pa rin eh. Pero actually ka talaga ako sa simbahan. Tapos yung ano na yun, yung time na yun, pagalingin mo yung tatay ko kasi sabi mo nga, kung isa lang maglilingkod sa buong sampayanan, hanggang ikapitong lahi at papalain mo. Talagang pinanindigan ko, pinanghawakan ko yun. Gumaling yung tatay ko. Di, parang naano ako, sabi ko, wow, ganun, may himala. Ganun. Tapos, di ito na naman. Parang simplang na naman ako sa paglilingkod kasi parang di naman ako nakapokus kasi lagi akong sinasabihan ng mga kasama ko sa bahay at saka mga kapatid ko na kasi nagsiserve nga ako sa simbahan, nakaputi kami lagi. Pag dumadaan ako ng Espinita, sinasabi, uy, sabi, dali mo naman kami, sama mo kami sa langit. Siyempre, nagda-down ako noon kasi iniisip ko, ba yun, sabi kong ganun, at ganun. Tapos pag sinasabi, simba tayo, panalangin mo na lang kami. Parang ano ko sa sarili ko na, ay, hindi, parang hindi naman yata pwede sa akin to, parang iniisip ko na, ayaw ko na, parang ganun. Nagtinda ako, tapos sa palengke, kasi pwesto naman talaga namin. Gulay? Oo. Tapos nagtinda ako. Ang atin ko na lang noon, parang pag ganun-ganun na lang, pag tuwing Lunes na lang. Dito ako ngayon talagang, as in talagang dito na ako nanig ng pag-schedule. Yung asawa ko, hindi na umuwi sa amin, tapos hindi kami binibigyan sustento. Tapos yung anak ko, parang kumbaga di ko na alam kung saan ako kukuha. Tapos siyempre yung pagtitinda mo, nandun lahat kukunin eh. Nangangailangan sa bahay, lahat, bayad kuryente, pagkain namin, estudyante ko pa. Parang kumbaga doon ako lahat kumukuha eh. Tapos siya, wala siyang pakialam sa amin. Uwi man siya, parang wala lang, parang ganun lang. Uwi lang sa di niya ako pinapansin. Tapos sabi ko gano'n, di ako nang iyak. Sabi ko ano ba talaga? Tumutulong nga ako, parang ayaw naman niya. Tapos sabi ni Ate Cory, nabubay pa noon sa Ate Cory, bumalik ka kasi maglingkod. Sabi niya gano'n. Naglilingkod naman ako sabi ko gano'n. Nagsiserve naman ako. Nagsiserve ka lang. Parang ayon lang sa kagustuhan mo dahil may obligasyon ka, pero hindi ka talaga. Binigyan talaga ako ng malubhang kasakitan. Talagang, pagising ko kanabukasan, hindi ako makabangon. Yung kalahati ko dito, parang na mild stroke ako. Manhid. Tapos yung ito ko, sobrang manhid. Tapos sobrang sakit ang ulo ko, parang mabiyak. Tapos itong mga katawan ko, nasa ang lakad. Tapos pag nagtatumatayo ako, kailangan may hawakan ako. Tapos yung nagpa-check up kami, ano daw yun, sabi ng doktor sa akin. Stress. Sobrang tindi ng stress. Isip. Sabay-sabay na yung katawan, isip. Parang bumaba yung vital ko.
Tapos lahat noon, tapos inisip ko na noon, hindi na ako nagtinda, parang pinasara na agad yung pinuha ng kapatid ko yung paninda. Tapos sabi ko, ano ba talaga dapat kong gawin? Iyak ako ng iyak talaga, as in, iyak ako ng iyak. Hindi pa rin ako pinapansin ng partner ko, talagang nag-trabaho, wala siyang pakialam. Tapos yung time, parang punto na parang, alam mo siyempre sa babae na mayroon siya doon, kasi ramdam yun. Tapos sabi ko gano'n, parang sabi ng nanay ko, tumayo ka, lumaban ka, hindi yung ganito na, paano kung hindi ka na makakatayo dyan sa higaan? Paano kung hindi ka na makakatayo sa upuan? Sino mag-alaga sa'yo? Hindi naman po pwede na pabayaan ka, uwi lang yung asawa mo, sisilipin ka lang. Kasi kapag tanto ko lang, oo nga no, sabi kong ganun. Parang ito na yata yung mga pagkukulang ko kay Lord. Kailangan sigurong bumalik ako sa Panginoon. Talagang dami ko ng pagkukulang sa Kanya. Kasi nangako ako Nagsabi ako na maglilingkod ako sa iyo kahit sa anong paraan. Kahit sa anong paraan, basta maglilingkod ako sa iyo. Tapos, ito na. Talagang pinanindigan ko, pinanghawakan ko. Kahit alam mo ba, pumunta ako sa simbahan, kahit hindi ako makalakad. Talagang pinilit ko makalakad. Tapos tumatayo ako doon sa harap ng pagkumakasama sa Facebook. Itong tuhod ko na to, nangangat ko, talagang pinipilit ko kasi iniisip ko pag bumagsak. Pero yung, alam mo sa sarili mo na talagang babagsak ka. Pero sabi ko, Lord, hawakan ko to. Kung may mangyari nun sa akin, ang gawain mo. At hindi ko ako. Sabi ko, kasi, bakit sinuko ko na yung sarili ko? Tapos, maraming beses na gano'n. Maraming beses na sabi ko gano'n. Parang kumbaga hindi ako iniwan ng nanay ko. Marami din na umanok sa akin kasi yung time na kailangan ko yung parang pag-unawa ng anak ko kasi nag-isa lang yung babae ko. Parang iniwan din niya ako yung time na yun kasi kapera niya. Basta hindi ko alam, basta iniwan niya ako yung time na yun. Yung panganay ko lang yung talagang ako na, kaya mo yan ma. Ilang taon na po yun? May asawa na yun, kasi tatlo lang anak ko Tapos, sa time na yun, kailangan ko dapat siya, iniwanan niya ako. Sabi ko, parang yun yung pinahugutan ko na lagi ko sinasabi sa sarili ko. Hindi ko lang alam talaga kung ano ngayon. Pinahahanap ko ngayong verse mo, pero di ko alam. Sabi, lagi kong pinanghawakan yung verse mo na iiwan ka man ng lahat. Mga kaibigan mo, pamilya mo, bukod tanging si Lord lang ang hindi ka iiwanan. Yun talaga yung lagi kong pinanghahawakan na. Kasi yung time na yun, iniwanan na ako parang ako na lang Tapos sabi ko, Lord, ikaw din talaga pala ako. Wala naman ako ibang nasahan Kasi kahit sabihin ko sa nanay ko na gano'n, hindi ko naman sabi lahat ko anong nararamdaman ko. Kasi kahit sabihin mong nanay mo siya, ayaw mo din sumay-stress. Kasi yung time na yun, yung tatay ko Tapos, so parang sinulo mo? Oo, sinulo ko yung breath. Tapos hindi ko naman masabi sa mga maliban sa nanay mo, wala ka na ibang sinabihan? Tekore, yung nabubuhay sa Tekore. Super partner mo? Yung kilala niyo siguro, yung yung Sister Helen dati. Okay. Sister Cory na. So yun yung parang napaghinahan? Yun talagang lagi sa pumunta sa bahay, lagi niyang pinapakain, tapos lagi niya ako. Kasi pinipilit kong tumayo, kasi ako lang sa bahay at ako yung bunso ko. Pinipilit kong tumayo na makainit ng tubig, makalugaw, kasi nalagyan na ng sikmore ko. Kasi wala akong kaming kasama kaming dalawa lang. Pero sa ngayon, si Brad Husband, nakabalik po. Ito yung pinakamaganda nangyari sa buhay ko. Pumokus na ako talaga sa gawain. Sabi ko, pupokus na ako, Lord. Hindi kong ganun. Kahit anong mangyari, pupokus ako. Pumokus talaga ako. Sabi ko, ako sa studio, saan ba kayo kumakanta? Sasama ako sa inyo. Kahit alam ko naman na hindi magagandahan yung boss ko. Kasi siguro dito talaga ako tinawag ngayon. Ito naman, talagang sinabi niya sa sige, sumama ka sa akin kahit saan. Dito na ako inulan ng pagsubok, Brad. Talagang as in, talagang parang kumbaga, yung pagsubok ko talagang talaga. Pagsubok sa mga kasama ko. Tapos naging best friend ko. Doon talaga ako inulan ng pagsubok. Kasi parang doon ko narinig niya. Akala mo ko sino magaling, ang yabang niya, parang ganito, ganyan. Pero inano ko parang sa sarili ko na hindi naman ako nagmamagaling kasi alam ko na wala naman akong kakayanan pag hindi ko kasama ang Panginoon. Tapos kasi siyempre pag doon magkasama kayo, yung time na pinupuna mo sila, no, wag ganun nga, ganito, ganyan. Parang nayabangan sila sa'yo. Pero yung time na yun, pinanghawakan ko talaga yun na hindi kayo pinaglilingkuran ko kundi si Lord. Pinanghawakan ko. May time na
sa mga kasama ko, sa mga core group, naririnig ko na yung mga ganun na mga ano. Tapos, lagi ako umiyak. Tatayo ako sa gitna, umiyak ako. Talagang sabi ko, Lord, hindi ko ito kaya. Wala ka. Tapos yung ano na, tapos sabi ko ganun, talagang inano ko na. Di ba nagsabi noon si Brother Mike na kakanta sa 100 Boys sa Lunita. Yung nakarang taon, ditong taon na to yung nakarang taon. Tapos, inano ko yun. Sabi ko, kakanta ako. Sabi ko, tatayo ako sa Lunita. Nakasama. Unang-una ko yun, first time ko tumayo. Tapos yung tumayo ko sa Lunita, hindi pa ako patayo. Nag-i-ensayo na kami, papunta kami ng papuntang Ambil. Tapos, siyempre may ensayo. Bigla ngayon tumawag yung brother husband ko. Yung time na yun na kakanta na kami sa Lunita, bigla siya napatawag. Tapos sabi niya gano'n sa akin, kumusta? Siyempre ako naman, kasi sabi nga nila, masama magtanim ng galit. Pero nandun pa rin yung ano ko, okay lang. Kumusta na kayo dyan? Ayos naman, buhay pa. Tapos sabi niya, congrats ha, sabi niya sa akin. Ha? Sabi ko naman, bakit? Halita ko, kakanta ka sa Lunita. So, doon ko napagtanto na, sinusubaybayan niya pala ako. Tapos sabi ko, alam mo, sabi ko yung tumayo ako ng Lunita, umuwi sa bahay. Tapos umuwi sa ng bahay. Hanggang ngayon, sa bahay siya. Tapos, yun ang biyaya ng pagbibigay mo ng buhay mo, pagsusuko mo. Nung wala ka kay Lord, dami pagsubok. Ngayon, kahit paano may pagsubok, kaya na din. Tapos ngayon, dati kasi hindi talaga niya kami binibigyan ng pera. Tapos siya ang humahawak ng sahod niya, pati ATM niya, siya sumatawag. Ngayon, sa akin na niya binibigay yung pera niya. Tapos, pero lagi ko sinasabi, magtira ka para sa sarili mo. Tapos lagi ko sinasabi, kasi kailangan, mayroon ka, hindi po pwedeng sa akin lahat. Kaya ngayon, ganun ang ginagawa niya. Tapos lagi niya sinasabi na, wala na akong pera. Tapos ganyan. Huwag ka mag-alala, bibigyan ka ni Lord. Sabi ko, kasi ang Panginoon, kung ano yung pangangailangan natin, nakikita niya. Tapos ito pa, Brad, yung punto na, sabi ko, ayoko na talaga maglingkod. Ayoko na mag-wire. Magtatrabaho na ako. Kasi nasanay talaga ako magtrabaho. Sabi niya, hindi. Sabi niya ganun sa akin. Mag-wire ka. Maglingkod ka. Sabi niya ganun. Kasi nandito nga ako nagtatrabaho. Tapos ngayon, aalis ka. Tapos yun yung pinakamasarap na lagi niya akong pinuprove. Pag pinanaanak ko. Siya na ngayon siya na ngayon yung kasi yung bunso namin, ano yun, sa Kristan. Tapos yung apo ko naman, sa Kristan din. Kaya parang kumbaga na ano. Kaya sa punto na paglilingkod talaga, sa dami talagang, parang kumbaga doon yung sinasabi na minsan nandun yung bagyo, nandun yung lindol, nandun yung ano talagang, as in, lagi mo lang pala talagang gawin sa sarili mo. Pag binigay mo pala yung sarili mo kaya talagang panghahawakan mo yun, hindi kayo iwanan ng Panginoon. Kasi kung magdududa ka sa kakayanan ng Diyos, talagang ano mo na, parang hindi diretso yung pagbigay sa ng Panginoon. Pero kung lagi mo pinanghawakan na ibibigay talaga ni Lord sa akin kasi alam ko kung anong laman ng isip at puso ko. Kaya yun lagi kong pinanghawakan na kahit minsan, may time talaga na diba sa inyo nga rin ganun. May time na umabot sa punto na dumating yung pinanghihinaan ko. Normal yun. Spiritual dryness ang tao. Pero magugulat ko na lang sa gawain ka na. Ayun minsan, ayoko na. Mapapagod na ako. Ayoko na. May angel tayong sumusubaybay. Pangalawa, may espiritong pumapatnubay. Kaya hinahatak. Ayaw ng Panginoon mawala talaga tayo pilihan sa gawain. Kahit yung pagsubok. Noong mga panahon na yun, may sinisi ka ba sa pagsubok mo? Problema mo? Oo. Asawa, sigurado. Hindi, tatay ko. Okay. Tatay. Pero never na si Lord sinisi. Sinisi ko siya kasi sabi ko ba, bakit ganito naranasan? Pero ngayon, tatanungin ka sa din, ano yung stato ng paglilingkod mo ngayon? Struggle, masaya, o ano? Masayang struggle. Masayang struggle. Kasi andun yung minsan yung, di man pwede talaga lagi ka masaya. Nandun yung, minsan yung naiyak ka kasi dahil sa mga kasama mo. Pero kailangan, mo, kaya ko to kasi hindi ako tatayo dito kung hindi dahil sa Panginoon. Yun lagi yung pinangahawakan ko. Parang artista yun. Kahit may pagsubok siguro. Oo. Parang gano'n. So, panghuli, Sister Beng, tatanungin kita, meron ka ba paboritong verse, Bible verse, hugot?
Yun lang talaga yung hugot si Brad eh. Yung hindi ko alam kung yun na. Ano yun, Lagi ano kong sinasabi na Iwan ka man. Iwan ka man ng buong yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo, basta si Lord bukod tanging lang. Merong Diyos na hindi mo. Panguli, magbigay ka ng payo sa amin dito katulad sa amin. Payuhan mo kami, mga makikinig, na sa kabila ng pagsubok, problema, hindi tumigil, eto nagtagumpay. Ano ang kanilang dapat gawin katulad ng Ang masasabi ko lang kasi talaga sa paglilingkod kasi talaga, kailangan talagang ibigay natin yung sarili natin sa Panginoon. Kasi kung maglilingkod lang tayo na obligasyon lang ang nandun tayo sa simbahan kasi yung sabi natin obligasyon parang trabaho. Wag ganun eh. Kailangan mahalin talaga natin kung ano yung binigay sa atin na talento ng Panginoon eh. Kasi kanya-kanya tayong talento eh. May choir, may preacher, may kumbaga core group. Kumbaga kung ano yung binigay sa iyo ng talento ng Panginoon, yun talaga panghawakan mo at mahalin mo at isishare mo din sa iba. Kasi para alam din nila kung ano yung pinagdadaanan nila, ikaw din yung panghugutan nila ng lakas eh. At saka wag kang, natural din talaga yung minsan panghinaan ka, pero lagi mo talagang ilagay sa puso mo si Lord na wala ka dito sa sitwasyon na to kung wala ang Panginoon. At saka hindi bibigay ng Panginoon yun sa'yo kung hindi mo kaya. Kaya lagi ko talaga sinasabi sa sarili ko na binigay mo to Lord sa akin kasi alam mong kaya ko at sasamahan mo ako. Kaya yun lang talaga ang masasabi ko lagi. Kaya yun lang po talaga, Brad. Maraming salamat, Sister Beng. Pagpalay ka din, Lord. God bless. Pagpalay ka din, Lord. Ito. Bye-bye. Bye-bye ka. Bye-bye. Bye-bye. Sister Beng po, choir po rito sa buong bagong silang. Yes ba kayo, mama? Mamaya magdidinisas na to. Sige na po. Bye-bye. Salamat, Sister Beng. God bless.